Bibigay ko sa inyo. Hindi mo naman pwedeng baklasan yan eh. Social, sir. Ano yan, hindi naman kolorum yan eh. Nagbibigay lang ako ng t-shirt mga tao namin eh. Sir, ang problema po, sana maintindihan nyo. Ito paliwanag ko sa inyo, sir. Naka-uniforme po kayo. Mali na po yung helmet nyo. Nakatsinelas po kayo. Mahuhuli namin kayo, wala kayong lisensya. Paano po natin ipapaliwanag sa taong bayan po yan? Yung mga nahuhuli namin, hindi ko rin naman pinagbibigyan. Mas lalo na pag gobyerno, dapat tayong sumunod. Sana maintindihan nyo kami, boss. Kahit pa paano, Sir, paano konsiderasyon ang ibibigay ko po sa inyo na wala po kayong lisensya? Sir, mas madaling pakiusapan po yung tsinelas sa yung helmet eh. Pero lisensya, paano pakiusap po yun? You are operating a motor vehicle na wala po kayong authority. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa kasalanan ko. Eh sir, unang-unan, dapat di kayo nagmaneho nang wala kayong dalang lisensya. Or worse, naka-student permit pa lang po kayo. Pero baka po hindi na naman po ako pagbigyan. Pasensya na po kayo, ha? Gustuhin ko man po kayo pagbigyan, kawawa naman po yung ibang taong inuli rin namin na hindi namin pinagbigyan. Nakikita nyo na lang po. Ha? Nakikita na lang po. Wala po ko ititiket sa inyo, wala po kayong lisensya eh. Kasi pag driving without license, talagang impound po yan. Wala po kong matitiket sa inyo. Sir, kung titikita ko kayo ng nutshell at tsinelas, asan po ang lisensya para tikitan natin? Hindi po pwede yun. Kung sino po nagmamaneho at the time of apprehension. Una, ako po ay nagpapasalamat kay Sir Gab dahil binigyan po tayo ng pagkakataon upang mabigyan ng karagdagang informasyon at kaalaman sa pagmamaneho or sa pagmumotor ang mga kapwa natin mga motorista. So, Coach Archie, bawal po ba magmotor ang walang lisensya, nakatsinelas, at walang helmet? Well, sagutin natin yan. Kung wala kang driver's license, ibig sabihin, wala kang legal na karapatan upang magmaneho ng kahit na anong sasakyan. Ayon sa Republic Act 4136, bawal yan. At pwede kang managot. At kapag nahuli ka, ay pwede kang pagmultahin ng 3,000 pesos at maaari pang ma-impound ang motor mo. At baka hindi ka na makakuha ng lisensya sa mga susunod. Mahalagang tandaan, ang lisensya ay hindi dekorasyon. Isa itong patunay na alam mo ang mga batas trapiko at marunong kang magmaneho ng ligtas. Pangalawa, kung ikaw ay nakatsinelas o walang closed shoes, bawal din yan ayon sa LTO guidelines. Maaari kang pagmultahin from 500 pesos hanggang 1,000 pesos. At maaaring hindi ka paalisin sa checkpoint dahil delikado sa paa kapag naaksidente. Bakit nga ba mahalaga ang nakasapatos? Isipin mo na lang, kapag nadulas ka o natumba, walang protection ang mga paa mo. Pwede kang magasgasan, mabali o maputol ang mga paa mo. At ang pangatlo, walang helmet. Ayon sa Republic Act 10054 or Motorcycle Helmet Act of 2009, lahat ng riders, included ang back riders, ay required na magsuot ng standard protective motorcycle helmet. At pag nagkaroon ka ng first offense hanggang pang-apat na offense, ay pwede kang pagmultahin from 1,500 hanggang 10,000 pesos at confiscated pa ang iyong driver's license. Ang helmet ay hindi dagdag lang sa porma. Ito ang unang panangga mo sa aksidente. Walang helmet, buhay ang kapalit. Kung ikaw ay nagmumotor, tandaan mo to. Ang pagmumotor ay hindi laruan. Ang pagmamaneho ay batas at disiplina at may responsibilidad. Mas mabuti ng sumusunod kaysa madisgrasya at magsisi. Magsuot ng helmet, magsapatos ng maayos, at higit sa lahat, huwag magmaneho kung walang lisensya. Muli, this is Coach Archie. Follow for more tips tungkol sa ligtas na pagmamaneho.